Good morning, kabayan. Join me for another house tour for today, and our featured property is of 5 bedrooms with a lot area of 216 square meters. This is Tina of Exosia Properties. Before we start our open house tour for today, kabayan, don't forget to hit that like, share, and subscribe button para lagi kayong updated sa upcoming pa nating house tour videos. So again, kabayan, this is a single attached unit at meron itong total of 5 bedrooms. So ang kanyang frontage width is 12 meters po, ang kanyang width. And we have 2 sets of gate. Ito yung ating gate for our carport, so vehicular carport. And dito naman tayo dadaan sa ating service gate or pedestrian gate. But before that, pakita ko lang sa inyo ang features dito sa ating outer part of the house, ano. So ang ating house number naka-customize yan, and meron yung accent na deco stone. Meron din tayo syempreng doorbell na merong concrete na bubong, at meron tayo dito outdoor lighting. So tara, pumasok tayo dito sa loob. Upon entrance, kabayan, meron tayong inside garden. So dito sa front, meron tayo ditong garden. And meron din tayong pocket garden dito sa side. And ayan, up to dito ang ating side pocket garden. So tara, at dito muna tayo sa carport. So upon entrance dyan sa pedestrian gate, mapapansin nyo, medyo elevated tayo dyan, na may mga single steps papunta dito sa ating area. So dito sa carport, kasya dito ang 2 sasakyan. And almost half covered itong carport kasi nga itong ating balcony nandito sa side na to. And then itong part na to, no, naka-deco stone din yan. So yan yung accent natin dito sa facade ng ating property. And then, since this is a single attached unit, meron tayong setback nandito sa ating left side. By the way, kabayan, this is a sunrise location. So maganda ang location kasi kapag hapon, it's already 2:30 PM and yung araw wala sa atin. So, tignan nyo yan. So, ayan, sa mga nagpo-feng shui dyan, ayan, magandang location ng property na ito. Again, back tayo dito sa ating setback. Estimated na sa 2 meters ang ating setback. And meron tayong side pocket garden. So, yan, naka-pebbled, and napansin nyo, naka-fence na din ito. So, almost talagang wala ka na ipapagawa dito kasi meron na rin namang kasama na mga counter like this. Our service counter, so naka-tiles yan. And mapapansin nyo na naging tiles na itong part na to, and may mga nakaabang na, no, para sa ating mga outlet dyan. So, this is our outlet for our utility area. And included din ang ating water tank. So we are on the back part of the house, naka-pebbled tiles, and paikot ang side garden natin. And the good thing about this property is, itong lanay area, malaki siya eh. Imagine, nasa 290 square meters ang kanyang total developed area. That's why talagang almost part of the house ay talagang livable and usable. So itong lanay area natin ay covered. So pwede ka pa maglagay dyan ng recreational activities like maglagay ka dito ng billiards, pool, or small tables, no, para sa mga chit-chat. Or kapag meron kang mga events, pwede ka pa ditong maglagay ng tables and chairs. So tara, at pumasok na tayo sa loob in the main entrance door. So before tayo pumasok dito sa ating main entrance door, nakita nyo meron tayo dyan 2 steps. So elevated nga, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. So naka-tiles po yan, and yung facade ng ating property, makikita nyo na meron siyang combination ng brown, blue color, and white color, and very dominant yung dark blue, which is maganda siya sa mga modern contemporary house. So tara, at tapusin natin ang tsikahan, pumasok na tayo dito sa loob. So ito ang ating main entrance door, is made up of solid wood yan, and naka-keypad lock na din tayo dito.
dito. So, meron tayo ditong space sa right side. And yung part na yan, pwede nyo pa yung gawing storage area kasi malaki pa yan. And papakita ko lang itong ating switchboard. This is an original Panasonic, no? Itong ating circuit breaker. Pagpasok sa main entrance door, nandito ang ating stairways. So, ayan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga materyales na ginamit dyan, ano. But for now, papakita ko lang na open layout po tayo dito, kabayan. And, makikita nyo na malaki ang ating common area. So, this part is the living area. So, meron na tayo ditong mga fluted panel, WPC, and on the side, meron din. So, this is the living area. Dito nyo ilalagay ang inyong television, ang inyong sofa, sala. So, malaki ito, kaya kasyang-kasya kung malaki ang inyong mga sala set. And then, here is the dining area. So, on my back is the sliding door access papunta doon sa kanina kong ipinakita, which is the lanai area. Adjacent to our dining area is our kitchen area. So before tayo pumasok sa kitchen area, dito muna pala tayo sa ating secret door. No, as you can see, this is the focal point of the house. Kung tawagin ito ay secret door, but this is a concealed door. So invisible door siya. So this door, ito nga, tama ang aking nahawakan. So, WPC panel to, no? Fluted panel. So, pag inopen mo siya, itutulak mo, push it. And this is the bedroom sa ground level. So, yan. So, sa ating bedroom 1, para sa ground floor, meron niyang kasamang from floor to ceiling na modular cabinet. So, ayan. High ceiling din tayo, kabayan, ha? And then, meron tayo ditong vanity area. And para naman sa ventilation ng ating bedroom 1, meron tayo ditong sliding window na may kasama ng sliding net. So, ayan. And, this is a Jack and Jill toilet and bath kasi itong bedroom 1, accessible din ang ating toilet and bath for the ground floor. So, complete fixtures yan. As you can see, may shower enclosure, meron tayong sink. So, ayan, kinat ko doon sa part na papasok tayo sa toilet and bath na accessible sa bedroom 1 dahil gusto kong ipakita sa inyo na nandito ang ating lagusan patungong i-push ating toilet and bath sa ground floor. So, ayan yung kanina. Complete fixtures, meron tayo ditong mirror, meron tayong lavatory, meron tayong toilet. Complete fixtures po from floor to ceiling, shower enclosure as well. So before tayo magtungo sa ating kitchen area, papakita ko lang sa inyo ang ating ceiling. So meron tayong modern design ceiling, naka-spandrel yan. Ito, naka-cove ceiling with spandrel and meron mga pin lights. So ayoko siyang palagpasin kasi isa rin ito sa focal point na yung ating ceiling. Napakaganda, very modern, niche design. So this is our kitchen area para sa mga cooking ina at cooking ama dyan. Okay na okay ang space, very spacious dito sa ating kitchen area. Meron tayo ditong deco stone accent. And as you can see, ang ating countertops ay dark gray ang color, no? The same with this island, very usable itong island na to kasi additional space siya for dining, no? For cooking and socializing. And meron tayong mga hanging lights dyan. And also, para sa ating hanging cabinet dito sa ating kitchen area, the color is gray, very neutral and very modern aesthetic ang design ng ating cabinet dito sa kitchen area. And naka-backsplash na din tayo, no? At maganda talagang may backsplash sa kitchen area, kabayan, kasi yung maintenance dito sa kitchen area, madaling punasan, di ba? And complete fixtures din tayo dito. Meron tayong faucet na ganyan. Very aesthetic ang design, modern design. And ang ating lavatory dito sa ating kitchen area. It's also a granite tiles. Ano, naka-granite tiles din tayo dito. And ang ating base cabinet. So, yan. Papakita ko. Okay? Pag sinara nyo siya, yan, tutulak nyo na lang.
So, meron tayo ditong pool rack. Okay. And also, this rack also, very usable din to sa ating kitchen area. Mapapaglagyan nyo pa ng mga utensils, no, and other stuff, mga delata, or it's up to you kung ano po ang ilalagay nyo dito. And dito naman sa area na to, again, still spacious. Dito nyo ilalagay ang inyong refrigerator. So, kasyang-kasya kung meron kang 2-door na ref or 3-door, I think kasya pa dito sa part na to. So, itong nasa likuran ko is the door that will lead you to the service area. So, yung ating service area, ang ating utility area, galing na tayo kanina. So, ito yan. So, pwede nyo lang yan na buksan din dyan para maganda ang cross ventilation sa property na ito. So, tara at i-check na natin ang second floor, and I'm excited to show you the 4 more bedrooms sa ating second level. So, before that, papakita ko lang sa inyo na itong ating hand railings is made up of solid wood, and ang ating balustrade, made up of glass. So, ayan. And the thread dito sa ating staircase is made up of a pitong, which is a solid wood. So, pwede nyo po yung i-search kabayan. So, kung gusto niyo mga mag-picture-picture, pwede din itong background na ito kasi meron tayo ditong cornered fixed window. Pero itong part na to, ayan. This is a awning window. So, tutulak nyo lang yan na ganyan. Okay, may ventilation ka na. So, yan, napakalaki at talagang maganda ang pasok ng natural light dito papunta sa ating second floor. So, tipid-tipid tayo sa parte na yan. So, dito sa right side ko, nandito ang 4 bedrooms. Pero, pumasok muna tayo dito sa pintong ito na magdadala sa atin sa napakagandang view, magandang tambayan, maganda ang hangin, sariwang hangin. Kasi nga, sabi ko sa inyo, this location is sunrise. Okay? So, makikita nyo talaga ng mga gantong oras, pwede kayong tumambay dito. Ayan. So, naka-glass na rin ang ating balustrade dito sa ating balcony. Then, yung railings, meron tayo dyang metal railings. And, meron tayo ditong accent na railings as well, na pa-slant. Okay? Meron tayong pa-vertical. So, ayan kabayan, it's time to check the bedrooms, no? Pinaka-importante na titignan natin, syempre, mga bedrooms sa isang property. So, will be the first bedroom, okay? We categorize this as the bedroom 1. So, kanyang window ay may view sa ating balcony, sa inyong balcony. So, meron din niyang sliding net. Ayan. So, ayan, ang ganda talaga ng hangin, nakaka-refresh. Here's the second level of the house, naka-vinyl flooring po ito. And andito yung ating provision for aircon. Andito ang side. Built-in closet is from floor to ceiling as well. So, 2-door po ang ating built-in closet para sa ating bedroom 1. And with a vanity area. Pumasok na tayo sa bedroom number 2. Before tayo pumasok sa bedroom number 2, mag-stop over muna tayo dito sa ating open space, dito sa second level ng ating single attached unit. So, meron tayo ditong shelves. And may accent wall, no? Meron ditong fluted panel sa part na ito. So, pwede nyo itong lagyan ng small couch pa dito, no? Or other small recreational activity dito sa part na to. And para naman sa bedroom 1 at bedroom 2, napapasukin natin mamaya, meron itong common toilet and bath. So, ito yung common toilet and bath ng bedroom 1 and bedroom 2. So, ayan, complete fixtures, katulad po ng lahat ng toilet and bath dito sa property na ito. May shower enclosure, may shower, and meron din yung provision for single point water heater para sa bedroom 1 and 2. Na toilet and bath. And meron itong awning window and wall niche as well. So, maganda pa din ng simoy ng hangin sa iyong toilet and bath. So, pasukin na natin ang bedroom number 2. This is the bedroom number 2. Okay. For the bedroom number 2, malaki pa din ang area na ito. Kasya hanggang queen size bed. So, imagine that ganito ka-spacious ang mga bedrooms. Andito ang kanyang sliding window and 2-door cabinet. From floor to ceiling po yan.
Okay? And we also have here a vanity area and a shelf as well. So, pumasok na muna tayo sa bedroom number 3 before tayo pumunta sa primary bedroom. So, sa bedroom number 3, kasya pa din hanggang queen size bed. So, ganito naman yung layout ng ating bedroom. No? Pagpasok mo, nandito yung sliding window and ng ating built-in closet na from floor to ceiling and the vanity area. So, yung bedroom 1 at bedroom 2, like I said kanina, meron silang common toilet and bath. But for the bedroom 3, meron itong sariling toilet and bath. So, iba naman yung kaniyang tiles na ginamit sa wall dito sa ating bedroom number 3 na toilet and bath. Complete fixtures pa din and still provision for a single point water heater para sa toilet and bath ng ating bedroom number 3. This is the primary bedroom, kabayan. At makikita nyo na talagang malaki siya. Okay? Wala na akong masasabi dyan. And andito ang ating PVC fluted panel. Nandito ang ating accent wall. So, meron tayo dito ng fixed window na malaki. And may awning window dito sa side na to. So, meron ding 4-door built-in closet para sa ating primary bedroom. The master's bedroom from floor to ceiling po yan. Okay, at isara na muna natin. And napansin nyo, di ba, every bedrooms, even doon sa ating ground level na bedroom, meron din niyang vanity area. And may shelves din. Then meron ting sliding window pa sa part na to. Siyempre, ang ating primary bedroom, meron din niyang, it is also ensuite with toilet and bath. But the good thing about the toilet and bath of the primary bedroom, nakita nyo na may jacuzzi. Okay? At maganda ang color combination for the accent tiles na ginamit dito sa ating wall. At kaniyang window is sliding at may sliding net din yan. From floor to ceiling ang tiles with shower enclosure pa din kahit meron ka ng jacuzzi. Complete fixtures din tayo. Meron tayong bowl, meron tayong lavatory sink at meron tayong ditong mirror, which is a copper-free mirror. Ayan, kabayan, I think no question dahil talagang nagustuhan nyo itong property na ito. So, by the way, again, just a quick recap, we have 5 bedrooms, total of 5 bedrooms. Meron tayong 2 carport, meron tayo syempre very spacious na living, dining area, and a kitchen area. Meron tayong covered lanai. And also, meron tayong lot area na 216 square meter and a total developed area of 290 square meters. So, if you want to view this property, just set a schedule po sa akin. So, ang contact details ko is at the end of the video or ilalagay ko dito. And you can message me sa comment box or doon po sa aking contact details. So, again, this is Tinyap, your accredited PRC, and this is salesperson of Exosia Properties. Thank you for watching, kabayan. See you on my next vlog.